mahigit 10 kilometro mula sa sentro ng Davao City ay matatagpuan itong higanting proyekto ng gobyerno. Ito ang Twin Tunnels ng Davao City o mas kilala sa tawag na Davao City Bypass South Tunnel, na kung saan ito ang kauna-unahang Twin Tunnels sa Pilipinas na may habang 2.3 kilometers. Ang proyektong ito ay bahagi ng 45 kilometers bypass road project sa nasabing syudad at ito ay magdudugtong sa probinsya ng Davao del Sur at Davao del Norte. Pag natapos ang buong proyektong ito, ang bypass ay inaasahang magbabawas ng oras ng paglalakbay sa pagitan ng Davao City at Panabo City. Mula sa humigit kumulang 1 oras at 40 minuto ay magiging 49 na minuto na lamang. Sa loob ng 2 taon pagkatapos makumpleto, inaasahang aabot ng 30,000 units ng pampasaherong sasakyan kada araw ang taunang average na pang-araw-araw na trapiko sa Davao Bypass. Sa pamamagitan ng pag-decongest ng Davao City, inaasahang magsusulong ito ng mas mababang gastos sa transportasyon para sa mga kalakal, magpapahusay ng kahusayan sa logistics at gawing mas ligtas at mas predictable ang paglalakbay. Alright mga idol, panibagong araw, panibagong vlog na naman. And for today's video mga idol, ngayong araw ay may pupuntahan tayong malaking proyekto ng gobyerno. Sa kasulukuyan mga idol ay andito tayo ngayon sa Davao City Coastal Road. At dito tayo magsisimula ng ating vlog papunta doon sa sinasabi kong malaking proyekto ng gobyerno. Ang pupuntahan pala natin ngayong araw mga idol ay yung tinatawag na Twin Tunnels ng Davao City, kung saan ay merong Twin Tunnel na 2.7 kilometers ang haba, nakasama sa mga ginagawang malalaking proyekto at mga kalsada dito sa Davao City. Siyempre gamit natin ulit yung minivan. Time check mga idol, 3:05 na ng hapon at tara, puntahan na natin yung sinasabi ko. Let's go! So eto, paalis na tayo dito mga idol at nasa outskirts na ng Davao City yung pupuntahan natin, which is yung tinatawag na Barangay Waan. Pero syempre, part pa rin siya ng Davao City mga idol. Approximately, mga ilang kilometers yun? 13 kilometers galing dito sa Davao City Coastal Road mga idol. So napakaganda ng Davao City Coastal Road. So nakikita nyo, andito tayo ngayon sa parking lot at syempre dito sa kaliwang bahagi natin ay andito yung park na pwedeng pasyalan, pwede kayong mag-jogging dito. Siyempre, pag hapon ay marami ang pumupunta dito mga idol. Yan. Ito yung palabas ng parking. Dadaan tayo ngayon sa mismong Davao City Coastal Road. Ginagawa pa rin itong Davao City Coastal Road. May part pa lang na nadadaanan, pero may mahabang parte pa na sa ngayon ay ginagawa pa rin mga idol. So eto, palabas na tayo. Ito na yung simula ng Davao City Coastal Road mga idol. Isa sa mga malalaking proyekto na ginawa ng administrasyong Duterte. So eto, babaybayin muna natin itong Davao City Coastal Road mga idol. Sa nakikita nyo mga idol ay fully developed na tong area na to. Yung sabi kong park ay andito ulit sa kaliwa natin. At syempre yung sa kanan natin ay may mga offices at syempre bahagi pa rin ng park. Ito namang sa kanan natin ngayon, ito na yung mismong dagat mga idol na kung tawagin ay Times Beach nung unang panahon. Nung kinonstruct na itong proyekto na Coastal Road ay may mga beach line na naharangan, pero gayon pa man mga idol ay napakalaking tulong sa trapiko ang itong Davao City Coastal Road kasi ang daming pwedeng dumaan dito. Nasa-shorten yung travel time mula dun sa Turil, Davao City papunta ng mismong downtown ng Davao City mga idol.
pa lang sa bandang kanan ko mga idol ay mga fish pan yan. Hindi ko lang alam kung nakikita dun sa isang camera natin, sa camera 2, kung nahagip ba yung mga fish cages ng bangus dito sa kanan natin. Madalas na may harvest sila dyan. Tsaka masasarap ang mga bangus dyan. Talagang tubig alat siya mga idol. Itong parte na to ng coastal road mga idol ay medyo matao. Pero despite dun sa mataong lugar siya, nanatiling malinis yung tubig dagat mga idol. Walang basura. Yung mga fish cages, yung mga bangus dyan ay nabubuhay pa rin mga idol. Palapit na tayo dun sa may dulo ng pwedeng daanan dito sa coastal area mga idol. Ito na yung kabilang dulo. Kasi yung pinagmulan natin ngayon, dun yung isang dulo. Tapos etong side naman ito ay hanggang dito pa lang yung pinapadaanan. So mahaba-haba pa tong coastal road mga idol. Pero yung ibang parte ay ginagawa pa. Kasi ito, first segment pa lang to mga idol eh. Tapos may third or fourth pa ata na segment na sa ngayon ay hindi pa nakagawa. Kumbaga, clearing pa lang yung ginagawa nila. Ito, nasa harapan natin, ito yung sinasabi kong second or pangalawang segment. Sarado pa siya sa mga sasakyan. Ito, nakasarado pa siya, may bakod pa. Nakita natin may mga heavy equipments pa dun sa loob. So, for sure, may mga ginagawa or mga finishing pa sila na ginagawa dyan. Tapos, dun sa may unahan talaga mga idol ay medyo maaninag natin yung tulay na dadaan naman sa bukana ng Davao City, yung Davao River. Yun yung tulay na tatawid dun sa mismong Davao River mga idol. Siguro ilang buwan na lang ay etong segment ng coastal road ay magbubukas na sa publiko mga idol. Travel muna tayo ulit mga idol at may madadaanan pa tayong isang proyekto din na ginagawa dito sa Davao City bago tayo makarating dun sa sinasabi kong Twin Tunnels. Sana wag tayong ulanin para makapagpalipad tayo ng drone mga idol. Time check mga idol, 3:27 na. Medyo nangangalahati na tayo sa pupuntahan natin ngayon. Siguro by 4 or bago mag alas 4 ay andun na tayo sa Twin Tunnels. Siguro nasa mga 30 to 40 minutes yung biyahe. Kasi medyo labas na to sa downtown area tong Twin Tunnels na sinasabi ko mga idol. Tapos mamaya susubukan natin kung kaya pa sa oras. Puntahan naman natin yung kabilang dulo saan tatagos yung tunnel mga idol. So medyo malayo-layo din yun. Ito yung Diversion flyover. Pag natapos to ay malaki rin ang maitutulong sa pagginawa ng traffic dito sa area na ito kasi sobrang congested itong area na to mga idol eh. Itong lugar na to mga idol, kung ikaw ay pasbay lang ay hindi mo na kailangan dumaan dito sa ilalim. So doon ka na sa taas, dire-diretso lang yung biyahe mo kaya may iwasan mo yung traffic. Pero sa ngayon mga idol ay sa nakikita ninyo, di ba? Ginagawa pa rin yung tulay pero halos buo na rin siya, siguro mga 60-70% ay matapos na. Dito tayo dadaan papunta dun sa Twin Tunnels mga idol. Ito, kaya tayo dito. Medyo gapang lang yung minivan dito mga idol kasi sobrang paahon yung kalsada dito tsaka sira-sira pa. Kasi itong kalsada na ito mga idol ay dinadaanan ng mga malalaking truck. Yan, may mga truck ng basura papunta dun sa dump site or landfill ng Davao City. Sira talaga yung mga kalsada dito. Pero tulad niyan, itong dinadaanan natin ngayon ay inayos naman. So, dito na tayo liliko. Papunta dun sa Barangay Waan. Mula dito sa kanto na nilikuan natin papasok mga idol, more or less mga nasa mga 2.8 kilometers. Siguro nasa mga 10 minutes sa biyahe yan. Punta dun sa North Portal na kung tawagin mga idol. So, etong proyekto pala na
ginagawa ng gobyerno dito mga idol. Itong twin tunnels na 2.3 kilometers ang haba, ito yung magiging pinakamahabang road tunnel sa Pilipinas. Bahagi siya ng 45 kilometers na bypass road na ginagawa dito sa Davao City. Yung mga galing ng probinsya na tatawid from Davao del Sur papunta ng Davao del Norte ay hindi nadadaan sa city proper mga idol. So, itong bypass road na to mga idol ay malaking tulong din sa traffic. So, instead na 1 hour and 49 minutes or siguro mga 2 oras, magiging 49 minutes na lang mga idol yung travel time. 1 oras yung mawawala or matitipid nyo kung dadaan kayo dito sa bypass road na 45 kilometers pagdating ng panahon mga idol pag natapos na to. So sobrang laking ginhawa niyan sa mga bumabiyahe na dadaan lang ng Davao City. So sa ngayon mga idol, nakikita natin na may mga malalaking truck sa paligid. Malamang ito yung mga nagdadala ng mga materyales or mga lupa papunta dun sa construction site. So itong barangay na to mga idol ay parte na to ng Barangay Waan, kung saan ay dito mismo na barangay ginagawa yung twin tunnels na sinasabi ko mga idol. So itong sa kaliwa natin, so yung sa ibabaw niyan mga idol ay tulayan. Truck. Access to papunta dun sa Barangay Road, tsaka dun din sa kabila may Barangay Road din dun. So yung tulay mga idol ay dadaan dito sa ibabaw na bahagi ng itong structure na ginagawa dito. Tapos kung nakikita nyo din dun sa bandang kanan natin ay may tulay din silang ginagawa. Habang napapalipad ako ng drone mga idol, may nakita akong kalsada na parang malapit siya dun sa papuntang Twin Tunnel. Subukan natin kung pwede tayong pumunta dun. Sana hindi tayo sitahin. Ito yung sabi ko kanina, nakita nyo naman sa drone shot mga idol. Itong bahagi na to ng kalsada ay ginagawa pa. Parang tulay din ata ang itsura ng magiging structure na gagawin dito mga idol. Di ko lang alam kung kailan yung target na completion ng buong project na to mga idol. Pero as of now, ngayon ay September 16, 2025. Yung tunnel lang mismo mga idol ay completed na. Ito pala may nakalagay na sign papuntang North Portal. Di ko lang alam kung bakit may sign, kung pwede bang pumunta. Sana wag tayong sitahin. Kasi nakikita naman akong pumapasok dito ng mga private na mga sakyan. So sana hindi tayo sitahin mga idol. May nakalagay na sign sa labas na North Portal. Welcome to North Portal Temporary Yard. Okay. So dili pwede masulod. So may guard daw siya mga idol. Hindi pwedeng pumasok dyan. Pwede mo tana? Pwede mo tana? Kanang, dili tong tunnel no? Itong twin tunnel. Oo, dyan. Dili pa pwede masulod rin no? Mga kanusa ka ni ma-open sa public. Hindi ko pa kabisado siya, pero medyo matagal-tagal pa. Matigal-tigal pa. Oo. Mga, natingin mo mga ilang taon pa? Mga 2 taon? Hindi na siguro abot ng, ang medyo nahiring ko lang, nasa sobra 1 taon pa.
Kaya hindi na siguro abot ng mga 2 years. Hindi na abutin ng 2 years. Yun, hindi natin masiguro. Pero yung tunnel, tapos na yung tunnel, di ba? Okay, hindi pa siguro madaanan. Hindi pa madaanan. Oo. Pero itong area na to, hindi na siya open for public muna, no? Hindi pa muna, sir. Pang ano lang sa inyo lang, yung sa construction lang mismo. Salamat, thank you, Chief. Sige po. Yung area na yun, mga idol, ay kasalukuyang na construction site pa talaga siya. At hindi pa siya in-open for public. Hindi rin siya dinadaanan ng mga taga rito kasi wala namang bahay doon, papasok doon na kalsada. Time check pala mga idol, 4:29 na ng hapon at sa tingin ko ay kung pupunta pa tayo doon sa South Portal, yung kabilang dulo, kasi itong pinuntahan natin ngayon ay North Portal, hindi na natin aabutin ng liwanag. So useless na pumunta doon, hindi rin makikita. So ngayon, balik tayo doon at tambay lang kami saglit. Ito na yung pinaka malapit na pwede nyong hintuan mga idol sa Twin Tunnel kasi hindi nga tayo pinapasok doon. Sa tapat ng Waan National High School. So sa mga magpapalipad ng drone, ito na yung pinakamalapit sa bungad ng Twin Tunnels na pwede nyong paliparan. Subukan natin kung kakayanin ba ng drone na medyo lumapit dun sa bungad. First time magkaroon ng gantong proyekto yung gobyerno dito sa Davao City. Siya nga pala mga idol, ang project na to ay finance ng JICA, Japan International Corporation. Twin Tunnels ay bahagi siya ng proyekto ng gobyerno na 45 kilometers bypass road na magdudugtong ng Davao del Norte at Davao del Sur na hindi na kailangan dumaan dito sa Davao City proper. From 1 hour 49 minutes or mahigit kumulang sa 2 oras na biyahe ay magiging 49 minutes na lang yung biyahe niya. Malaking tulong ito sa mga dadaan from south to north to south. Oy, shout out! Okay mga idol, hanggang dito na lang yung episode natin for today mga idol at sana nag-enjoy kayo sa pinunta natin at sa mga susunod na episode ay mga pupuntahan pa tayong mga amazing na mga lugar tulad nito. Maraming salamat sa panonood. Ito ang Biyahe with Ken. Hanggang sa muli, ingat kayo mga idol at ride safe palagi. Paalam! Bye-bye!